Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ako po si Oscar, taga San Bartolome, Quezon City. Sa edad kong 25 ay wala pa akong asawa sa ngayon kasi ay ine-enjoy ko ang pagkabinata at sa ngayon ay may mga karelasyon ako. Papa Dudut, sobra akong enjoy sa buhay ko ngayon dahil nagagawa ko ang gusto kong gawin. Hindi tulad ng mga kabarkada ko na nagsipag-asawa na, Papa Dudut. Ngayon pa lang ay aaminin ko na sa inyo na isa rin po sa dahilan kung bakit hindi ako nag-aasawa. Dahil may pagnanasa ako sa asawa ng mga kaibigan ko. Ang swerte nila, ang gaganda at sexy ng mga asawa nila. Pag nasa bahay ako ng isa sa mga kaibigan ko, ay palagi ko silang sinisilipan pag naliligo o niroromansa sila ng asawa nila sa gabi. 4 lang ang tropa ko, sina Ronald, Mario, Ricardo at Rolando. Ang asawa ni Ronald ay si Fe. Maganda ito, mestiza at napaka-sexy. Malaki ang mga hinaharap nito na talagang nakakaingganyong hawakan. Ang asawa naman ni Mario ay si Fe. Sexy rin po ito. Kagaya ni Fe, magkasing hubog lang sila ng katawan. Pero morena ito. Ang asawa naman ni Ricardo ay si Natay. Sexy kahit na may pagkataba. Ang asawa naman ni Rolando ay si Liza. Maputi at makinis ang balat nito. At katamtaman ang laki ng mga dibdib, Papa Dudut. Lahat yan ay pinagnanasaan ko. Pangit mang pakinggan. Pero ng mga panahong yon ay wala akong hinangad kundi ang mapa sa akin ang mga babaeng gusto ko. At dahil nga sa wala akong girlfriend at wala silang nababalita ang babaeng tipo ko, kaya madalas ay pagdudahan nila ako sa aking kasarian. Oo, madalas nila akong tinutuksong bakla pero dead man lang ako sa mga pangaasar nila kung alam lamang nila. Samantala, isang araw sa bahay ni Mario, nagiinuman at nagkwekwentuhan kami. At syempre, ako na naman ang topic dahil ako na lang ang hindi pa nag-aasawa. Pre, kailan mo ba balak mag-asawa? Tanong sa akin ni Ronald. Oo nga pre, sa ating magtutropa, ikaw na lang ang single. Segunda naman ni Ricardo. Wag! At mga pre, gusto ko pang mag-enjoy sa buhay ko. At gusto ko pang makatikim ng iba't ibang babae. Saad ko sa kanila. Babae ba talagang hilig mo? Baka naman lalaki. Hirit pa na pang-aasar ni Rolando sa akin. Loko! Straight ako, no! Ang hilig ko hindi hotdog. Sagot ko naman. Sa bagay, hindi baklaan si Oscar. Mahilig lang talaga yan sa babae. Kung sino-sino ang gustong ikama. Sa wakas, sagot naman ni Mario. Halatang lasing na ito. Yan tayo dyan. Tayo sa kailyahan mo eh. Hindi ka ba natatakot na baka magka-AIDS ka? Tanong naman ni Ronald sa akin. Hindi naman ako nagro-romansa na kung sino-sino lang. Depensa ko sa sinabi ni Mario. Totoo, mahilig ako talaga sa pakikipagtalik pero hindi basta-basta. At hindi kung sino-sino lang, no. Kumbaga, bago ko makipagtalik, inaalam ko muna kung ano ang background at ang hilig nila. Hindi ako pumapatol sa mga prostitute kasi takot akong magkaroon ng STD at HIV, no. Ang mga babaeng kinakama ko, kung alam kong hindi masyadong mahilig sa sex, kung pwede nga lang. Ako yung first time nung babaeng yon eh, kaya nga pwedeng ibagsak noon. Virgin wrecker, Papa Dudut. Nagkwentuhan pa kami hanggang sa nalasing sila. Hindi ako nagpakalasing dahil may balak ako ngayong gabi. Sinundo na sila ng mga sexy nilang asawa. Kami na lamang dalawa ni Mario ang natira.
Pre, tayo na lang dalawa. Tagay pa. Lasing na si Mario pero umiinom pa rin ito. Oh, lasing ka na. Tama na yan. Awat ni Fe kay Mario. Napatingin naman ako sa suot niyang maiksing shorts at spaghetti dress. Labas na labas ang alindog ni Fe. Kaya nabuhayan noon ang aking sundalo na kanina pang matamlay na nagpapahinga. Oscar, dito ka na lang matulog. Lasing ka na. At kung ano pang mangyari sa iyo sa daan. Alok ni Fe sa akin. Tango-tango lang ang tugon ko sa kanya. Nahiga ako sa sofa nila habang sina Mario at Fe naman ay nasa kwarto nila. Pipikit na sana ako. Pero dahil sa bungalow lang ang kanilang bahay ay nakita kong lumabas si Fe sa kwarto nila at ibinigay sa akin ang unan at kumot. Aalis na sana siya nang hihigpitan ko siya. Sabay hinalikan sa labi. Oscar, ano ba? Wika ni Fe sa akin habang lumalayo. Ba't ka na nga halik? Fe, ang sexy mo. Nangaakit na wika ko sa kanya. Lasing ka na, Oscar. Sige, matutulog na ako. Umalis na siya. Habang ako ay nakatingin lang sa kanya. Pero ilang minuto ang lumipas nang magpa siya akong pumasok sa kwarto nila. Doon ay nakita kong tulog na. Tulog na si Mario. At alam kong hindi agad ito nagigising. Napatitig ako kay Fe na nakahiga katabi ang asawa. Lumapit ako sa kanya at hinawi ko ang kumot niya. Saka ko hinimas ang hita niya. Bahagya ko pa itong pinisil. Napatingin naman ako sa shorts ni Fe. Agad ko yung hinimas. Oscar! Gulat na saad niya. Inalis niya ang kamay ko sa kanyang private part. Ano ba? Ang bastos mo. Ba't ka nandito? Umalis ka na nga. Pabulong na utos niya sa akin. Fe, ang sarap mo kasi. Natatakam ako. Wika ko sa kanya. Habang ramdam ko na ang espiritu ng beer na sumasakop na sa utak ko. Umalis ka na, Oscar! Kundi, sisigaw ako! Pagbabanta pa niya sa akin. Sumigaw ka lang. Ikaw naman ang mapapahiya. Ngumisi ako sa kanya. At hindi ako tumigil sa paghimas sa kanyang private part. Pababa sa kanyang makinis na hita. Oscar! Ano ba? Pagtutol ni Fe. Gumalaw naman si Mario. Kaya nahulog ito sa kama. Tiningnan ko siya. Pero tulog pa rin ito. Huwag ka nang pumalag, Fe. Gaganahan ka naman. Sa gagawin ko, pangaakit ko sa kanya. Oscar, nahihibang ka na ba? Asawa ko ang kaibigan mo. Paalala ni Fe sa akin. Ano naman ngayon? Nakangising tugon ko sa kanya. Pinatungan ko siya at hinalikan sa labi. Noong una ay hindi siya tumutugon. Kaya isinilid ko ang kamay ko sa damit niya at hinimas ang kanyang malulusog na dibdib. Napaungol siya sa aking ginawa. Mamayang kaunti. Tinaas ko ang damit niya at tumambad sa akin. Ang kanyang mga suso, agad ko yung sinunggaban na parang isang nauulol na aso. Pahiling naman si Fe sa aking ginawa pero hindi siya naglakas ng loob na gumawa ng malakas na ingay dahil nasa sahig lang noon ang kanyang asawa. Naka-face down. Hindi nagtagal, papadudot. Makalipas ang ilang minutong pangaakit ay bumigay na rin si Fe at pinaubayan na rin niya sa akin ang kanyang katawan para akong lalaking uhaw na uhaw noon sa mga sandaling iyon. At nang magsama ang aming mga katawan ay hindi na napigilan ni Fe na mapahalagahan ang gawain. Nagparaos ako sa katawan ng asawa ng aking kaibigan. Napahiga si Fe noong mga oras na yon habang ako ay humihingal na tumabi sa kanya. Ang sarap mo, Fe. Sa wakas ay natikman na kita. Wika ako kay Fe. Pagkatapos ay bumaling ako kay Mario. Naplakda pa rin sa sahig. Napailing na lamang ako sa itsura ng aking kaibigan.
Ang sarap. Sana ay ulitin pa natin to. Wika ni Fe sa akin na halatang satisfied sa aking ginawang pagroromansa. Pagkatapos noon ay pareho kaming bumangon at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Diretso banyo agad si Fe para maligo. Habang ako ay nagbihis lang ng aking underwear at pantalon at pagkatapos ay humiga ulit sa may sofa. Doon ay nakatulog na ako dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan ay nagising akong masakit ang ulo ko. Nagtungo ako sa kusina nila Mario at nadatnang ko si Mario na umiinom ng kape habang si Fe naman ay nagluluto. Pre, kape tayo, alok sa akin ni Mario. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang asawa. Fe, ipagtimpla mo nga muna si Oscar ng kape. Umupo ako sa upuan malapit sa aking kaibigan. Pre, kumusta ang tulog mo? Tanong pa ni Mario sa akin. Okay naman pre, masakit lang ang ulo ko, ikaw ba? Usis ako. Okay lang din. Masakit nga rin ang ulo ko. Kanina nga, sa sahig na ako nagising. Nahulog pala ako sa kama. Kwento niya sa akin. Lumapit si Fe sa akin at nilagay ang kape ko sa aking harapan. Ngumisi ako sa kanya ng palihim. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan at pagkain ng almusal, ay nagpasya na rin akong umuwi sa aking bahay para maghanda sa pagpasok ko sa trabaho. Nang 10 ng umaga, Papa Dudut. 2 araw ang lumipas nang makita ko si Fe ay hindi na ako nakabalik dahil naging busy ako sa trabaho. Sa pabrika kung saan ako nagtatrabaho ay nakita ko ang asawa ni Ricardo na si Natay na doon din nagwo-work pero sa office siya naka-assign. Napatitig ako sa kanya at aaminin kong nabuhay ulit ang aking pagkalalaki dahil sa kakaibang alindog ni Natay. Kahit na chubby, napatingin ako sa tambok ng kanyang likuran na parabang ang sarap paluin. Nakatalikod siya sa akin dahil may kinukuha siya sa ibabaw na box. Pero hindi niya abot. Pumwesto ako sa likuran niya at idinikit ko noon ang buhay na sundalo ko sa kanyang likuran. Sabay kuha ng box, napaatras siya sa akin kaya nadikit ng todo nang mapalingon si Natay ay kitang-kita ko na napalunok siya. Ah, Oscar, ikaw pala. Salamat ha, wika niya sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya, saka siya umalis. Napangisi ako dahil pagkatapos ni Fe ay sinati naman ang gusto kong matikman hapon na noon at nagsisiuwian na. Ang halos lahat ng mga empleyado. Nagbalak akong sumabay kay Natay na umuwi. Pero nang pupuntahan ko siya ay narinig ko ang sinabi sa kanya ng kanyang supervisor. Natay, ikaw nang bahalang magsara dito ha? Okay, sige. Magbibihis muna ako. Narinig kong sagot ni Natay sa kausap. Pagkatapos ay umalis na yung kausap niya at nagtungo si Natay sa isang kwarto kung saan siya magbibihis. Kaya sinundan ko siya kaagad. Malakas ang loob ko noon kasi wala nang tao dito. Kaya kami na lang dalawa dito ni Natay. Binuksan ko ng dahan-dahan ang pinto, saka ito isinara. Nakita ko si Natay sa may sulok na nagsisimula ng maghubad ng damit. Nakatitig lang ako sa kanya. Nakapanty at bra na lamang siya ngayon. Nagkunwari akong napadpad lang dito. Ah, Natay, ikaw pala. Akala ko wala nang tao dito. Kunwari nagulat kong wika. Nagbibihis pa kasi ako eh. Kaswal na sagot niya sa akin. Napahinto siya sa pagkuha ng shirt niya nang mapansin niya na nakatitig lamang ako sa kanya. Ah, Oscar, pwede bang lumabas ka muna? Nagbibihis pa kasi ako eh. Maya-maya'y utos niya sa akin. Napaka-sexy mo, Nati. Ang swerte ni Ricardo sa'yo.
ang sabi ko sa kanya. Habang lumalapit, nakita ko namang napalunok si Natay habang nakatingin sa akin. Ah, Oscar, bakit? Medyo kinakabahang tanong niya sa akin. Pero hindi ako kumibo at sa halip ay inakit ko siya sa pamamagitan ng isang nagbabagang halik. Oscar, nahihibang ka na ba? Hindi pwede, napapalunok na sabi ni Natay sa akin. Pero walang bakas na pagtutol sa kanyang boses. Magsisimula na sana siyang magdamit nang hilahin ko yon at itinapon sa sulok. Isa lang, Natay, gusto kong maranasan na romansahin ang isang babaeng katulad mo. Oscar, ano ba? May asawa na ako at kaibigan mo yon. Nahihibang ka na ba? Iba na lang, wag na ko. Pupulutin na sana niya ang itinapon kong damit. Pero hinila ko siya at idinikit sa pader. Natay, sige na, pumayag ka na. Sabay silid ko sa kanya ng halik at hinimas ang kanyang malulusog na dibdib. Noong una ay pumalagpalag pa si Natay sa pagkakahawak ko sa kanya. Pero papadudot, hindi nagtagal ay bumigay din siya at hinayaan na lamang niya ako na angkinin ang kanyang katawan. Masasarapan ka rin, Natay. Hayaan mo lang ako, paniniguro ko sa kanya. Pagkatapos noon ay binaba ko ang kanyang underwear at doon ay dumampi ang aking mga kamay. Sa paraisong nagmamay-ari ay si Natay. Nag-init ako ng husto kaya hinila ko kaagad ang bangko at pinaupo siya doon. Sabay binuka ko ang mga hita niya at doon ay hinayaan ako ni Natay na i-explore ang kanyang paraiso. Umuungo lang si Natay habang inaangkin ko ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay umagos na sa kanya ang ilog ng ligaya. Tumayo ako at binuksan ang pants ko. Hinubo ko ito ng hanggang tuhod. Tumambad kaagad ang buhay na buhay kong sundalo, handa na sa panibagong misyon. At yun nga, ilang minuto rin kaming nagpakalunod sa kaligayahan. Doon mismo sa loob ng pabrika. Walang kaalam-alam si Ricardo na nagpapakaligaya kami ng kanyang asawa. Sa mga sandaling yon, hindi nagtagal ay nakarating din kami sa rurok at sobrang saya ko nang makita ko ang ekspresyon ng mukha ni Natay na sobrang nasatisfy siya sa aking ginawa, papadudot. Ilang beses naming ginawa ni Natay yon pagkatapos ng aming trabaho. Kung hindi sa pabrika ay nagche-check-in kami sa hotel at doon naming nilalabas ang init ng aming katawan. May pagkakataon pa nga na sinabi sa akin ni Natay na mas masarap daw akong katalik kesa sa sarili niyang asawa. Napangiti lamang ako noon sa compliment at sa puntong iyon ay masaya na ako dahil natikman ko ang dalawa sa mga asawa ng tropa ko. Pero papadudot, dumating din ako sa punto na nagsawa din ako kay Natay. Kaya makalipas lamang ang ilang buwan ay hindi na naulit ang pagroromansa ko kay Natay dahil iba naman ang aking punterya noon. Ang asawa ni Rolando na si Liza. Madalas na akong bumisita sa bahay ni Rolando at doon ay naaabutan ko si Liza. Home base kasi ang work niya kaya palagi lamang siyang nasa bahay. Pero hindi siya yung tipo na losyang housewife kasi ang sexy niya. Mas sexy pa kina Faye at Natay. At aminin kong medyo kakaiba si Liza kasi siya yung tipo ng babaeng liberated. Isang araw, dumalaw ulit ako sa bahay ni Rolando at tinaong kong nasa trabaho ang kaibigan ko. Doon ay naabutan ko si Liza. Inihanda niya ako ng pagkain at nagkwentuhan kami noong araw na yon hanggang sa makaramdam ako ng kakaibang init sa aking katawan. Ang sarap mong magluto, Liza, puri ko sa kanya. Oo naman,
No. Ako pa ba? Natatawang sagot niya sa akin. Masarap ka din siguro. Pabulong kong sambit. Oo naman, gusto mo i-try? Napatingin ako kay Liza dahil hindi ko ine-expect sa kanya ang ganong klase ng reply. That time ay nasa tabi ko na siya at hinayaan niya akong hawakan at himasin ang kanyang matatambok na likuran. Alam kong may pagnanasa ka sa akin, Oscar. Kaya sige, pagbibigyan kita, panunukso pa ni Liza sa akin. Ang sexy mo kasi, Liza. That time ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko dahil buhay na noon ang lahat ng mga muscles ko sa katawan. Mamaya, sa kwarto namin at doon mo na lang ako romansahin. Patulugin ko muna ang anak namin, sagot pa ni Liza sa akin. Tumango lamang ako. Mamayang kaunti ay naghudyat na siya na okay na. Tulog na ang kanyang mga anak. Kaya pwede na naming gawin ang gusto naming gawin. Pagdating sa kwarto ay walang kaabog-abog na naghubad si Liza sa aking harapan. Nakita ko ang kanyang sexing katawan at nabuhay ulit ang aking sundalo pagkakita sa makinis niyang paraiso ng ligaya. Dahil doon ay agad akong naghubad ng damit at naghalikan kami na parang uhaw na uhaw sa isa't isa. Hindi nagtagal ay sinimulan ko na ang pag-angkin ng kanyang katawan. Napahiyaw si Liza. Masyado daw malaki ang armas. Pero kahit na napapasigaw si Liza dahil sa kirot na nararanasan, ay hindi ako tumigil na angkinin at magparaos sa kanyang paraiso ng kaligayahan. Papadudot, hindi ko na matantya kung nakailang rounds kami ni Liza sa inabot na kami ng gabi. At sobrang hingal na hingal ako. Samantala, nakapagbihis na ulit si Liza nang magising ang mga anak niya. Habang ako naman ay nagpasya na ring umalis ng bahay nila. Hindi ko na hinintay pa na maabutan kami ni Rolando sa kanilang bahay. Papadudot, maraming beses na may nangyari sa amin ni Liza. Minsan pa nga ay siya ang pumupunta dito sa bahay ko. Wala pa rin kaalam-alam ang mga tropa ko na natikman ko na ang mga misis nila. Lalo na ang misis ni Rolando na dumarayo pa para romansahin ako. Pero katulad ng dati ay dumarating din ako sa punto na nagsasawa na ako. Kaya natigil din ang pagtataksil namin ni Liza. Ang katuwiran ko na lamang ay baka makahalata na si Rolando. Dahil kapag nagkwekwentuhan ang mga magtotropa ay palaging sinasabi ni Rolando sa amin na nagdududa siya sa kanyang asawa na baka may kabit ito. Kaya umiwas na rin ako sa parating na gulo hanggat maaari. Samantala, hindi ko na target ang asawa ni Ronald na si Fe dahil sa naghiwalay silang mag-asawa at agad na umuwi ang babae sa kanilang probinsya. Sa mga panahong iyon ay may nakilala na rin akong isang babae na nagngangalang May at aminin kong na-in love talaga ako ng husto sa kanya. Hindi lang basta lust ang nararamdaman ko, kundi totoong pag-ibig talaga. Yun nga lang ay medyo conservative si May, kaya nagpakatinong tao na ako sa mga panahong yon. Kaso papadudot, noong niligawan ko na siya ay walang kaabog-abog na binasted niya ako. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, ayaw daw niya sa babaero. Nagtataka naman ako sa kanyang tugon. Yun pala ay nadiskubre ko kinalaunan na si May pala ay kapatid ni Natay, na asawa ni Ricardo, at naikwento pala ni Natay kay May na isa akong babaero. Kaya yon, sobra akong na heartbroken. Papadudot, magbabagong buhay na sana ako noong mga panahong yon.
nang biglang may sumambulat. Sa aking balita, nabalitaan kong buntis sina Nati at Liza at pareho nila akong kinausap na ako raw ang ama ng kanilang dinadala. Siyempre, Papa Dudut, nagulat ako sa aking narinig at kinabahan dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Natatakot din ako na baka buweltahan ako ni Ricardo at Rolando. Pero sinabi naman ni Liza at Natay sa akin na hindi nila ako oobligahing panagutan sila dahil ipapaako nila ito sa kanilang mga asawa. Doon ay nakahinga naman ako ng maluwag at nagpatuloy sa aking buhay. Samantala, lumipas ang 9 na buwan at nanganak din sina Natay at Liza. Siyempre, tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan kong sina Ricardo at Rolando dahil may bago na silang mga anak. Ako ang ginawa nilang ninong noong binyagan ng 2 sanggol. Kaso, Papa Dudut, sa paglipas ng panahon ay lumaki ang mga anak nila at kinilabutan ako kasi kamukhang-kamukha ko ang mga bata. Nung una ay nakumbinsi ko ang mga tropa ko na baka nagkataon lamang ako kaya kamukha ko ang mga anak nila. Pero Papa Dudut, ang hindi ko alam, yun pala ang nagiging dahilan ng pagtatalo ng mag-asawa nina Nati at Ricardo at Lisa at Rolando. Wala akong kaalam-alam na pinaghihinalaan na pala ako ng mga tropa ko hanggang sa isang araw. Bigla na lamang akong nilusob ni Rolando at binugbog. Buti na lamang at dumating sina Liza at mga kapitbahay ko para awatin ang galit na galit kong tropa. Nagtataka ako kung bakit niya yon ginawa sa akin. Yun pala, si Rolando ay palihim na pina-DNA test ang kanyang anak kay Liza at lumabas na negative ito. Ibig sabihin, hindi talaga siya ang ama. At sino pa ba ang pagdududahan? Siyempre, kung sino ang kamukha ng bata, Papa Dudut. Nasira ang pagkakaibigan namin ni Rolando ng araw na yon at pinagbantaan niya ako. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Na huwag akong magpapakita sa kanya, kundi ay papatayin niya ako. Nabalitaan din ito ni Mario at Ricardo. At ang huli ay nagduda rin sa kanyang asawa dahil sa kanilang anak. Dahil sa takot para sa aking buhay, ay nagpasya na lamang akong lumayo sa aking mga tropa at tinanggal ko na ang anumang komunikasyon sa kanila. Lumipat na rin ako ng bagong bahay na matitirhan yung malayo sa kanila. Sa puntong yon ay sising-sisi ako sa aking ginawang pangaahas sa mga kaibigan ko. Pero huli na ang lahat dahil nasira na noon ang reputasyon ko sa kanila, Papa Dudut. Sa ngayon ay aaminin kong sexually active pa rin ako. Pero sinisiguro ko na yung mga babaeng kinakama ko ay yung mga walang sabit. Mahirap na kasi, hindi ko mapigilan ang sarili ko sa tawag ng laman, sabi nila. Sakit na raw ito sa pag-iisip. Ang sabi pa ng kilala kong psychologist, ang tawag daw sa akin ay satyr. Kung ang babaeng sexually active at aggressive ay nymphomaniac ang tawag. Satyr naman ang male counterpart nito, Papa Dudut. Tanggap ko naman na isa akong satyr. Pero syempre, naroon pa rin ang pag-iingat ko sa bawat siping na ginagawa ko. Buhay ko ang nakasalalay. Kaya gumagawa na rin naman ako ng paraan para mapigilan itong hilig ng aking katawan sa laman. Papa Dudut, pagpasensyahan mo na ang aking kwento, pero sana'y mapili mo rin po itong itampok sa iyong channel. Ito ang kwento ng isang satyr
isang lalaking adik sa pakikipagromansa. Muli, maraming salamat at more power sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Oscar.